kapag may nangyari kay PRRD, good luck sa inyo. Iyo. Yan. Tsaka ano yan, matinding gulo yan pag nangyari. Birthday pa nga lang, naglabasan na yung mga tao. Eh paano pa kaya pag sa oras na mangyari nga yan? Ang ano ng Pilipino ngayon? Yung flood control, Ma'am Cathy. 5,500 flood control. Nahanap niyo na ba? Yan. Nahanap niyo na ba, mga kababayan? Hanapin natin kasi kailangan natin siya sa mga panahon na ito. Yan. At baka mamaya, medyo tingin-tingin kayo sa labas ng bahay nyo. Baka mamaya dumaan dyan yung flood control sa bahay, sa harap ng bahay ninyo. Actually, pagtatawanan nga namin kasi flood lang. Wala yung control. Exactly. Wala yung control. We cannot control the flood. Yan. Yung flood naging plywood. Yan. Yung flood control, if you can remember, sa Nabotas, Ma'am Cathy, mayroong plywood doon, tsaka mga sako na buhangin. Yun nata yung sinasabing isa sa mga 5,500 flood control projects. But anyway, actually, the flood is controlling us. yes. And the politician is controlling our money. Exactly. Ganon. Natumbok mo. Okay, so umpisahan natin, ang usapan natin, mga partners and Ma'am Cathy, no? Regarding dito sa kaso, mga panggigipit, pananakot sa mga social media influencers, sa mga Duterte-aligned personalities and all that. Kamakailan lang, may kinasuhan itong si Senator Risa Hontiveros na mga vloggers. During those times sa NBI and ngayong araw na ito, nagpunta siya sa DOJ, kinasuhan niya ang anim na personalidad. Anim na personalidad. Ano masasabi nyo dito? Ito ba ay karapat-dapat na ginagawa ng isang politiko? O sa akin kasi, may pagkabalat sibuyas eh. Oo. Yes, sa akin, yes. May especially, di ba, meron siyang batas na, what is that law that she, na kanyang sinulong ng mga nakaraang gusto niya ma-decriminalize itong libel case sa Pilipinas. Is that it? Exactly, di ba? Yun, no? And, syempre, yun doon ako nagugulat sa kanya. Kasi, nung siya yung mga panahon siya'y bumabanat, lalo na sa mga Duterte, okay lang na ma-demoralize, character assassinate, and ma-slander or like not even proven guilty yet. Yes. Pero ngayon nung siya na yung napag-usapan, siya na yung ngayon siya na ngayon yung sensitibo. At, to be, sa katotohanan, ako, okay, lalo na yung kay Attorney Topacio. Yes. Para at least magkalabasan sila ng mga ebidensya. And yun, kinasuhan niya ba si alias Rene? Yun, kasama daw yan sa kakasuhan niya. Pero parang hindi pa natin nakikita yung pangalan niya doon. Lumalabas. Okay. Yun lang. Alam niyo yung mga ganyan. Kasi walang-wala rin naman yan dati si Rize. Isa lang yan na makikita mo lagi sa kalsada. Realista. Yes. Mukhang ulig ba yan dati eh? So, grabe. Oo, totoo. Makikita naman natin yan eh. Diba? Nandyan sa social media, sa Google. Hindi pa kasi uso glutan, no? Sorry. Ngayon ba? Ano na siya ngayon? Blooming na ngayon. Kung dati, ulig ba? Ngayon, Pearly Shell na. Hindi, dati tilapia siya ngayon, galunggong. Medyo nag-upgrade ng konti. Tawilis. Tawilis, no? Diyan mo masusubukan yung mga taong kapag may kapangyarihan na at lumalaki na yung ulo. Kasi tama nga yung sinabi ni Ma'am Kat na dati, nung siya naman yung bumabanat, wala naman nagkakaso sa kanya. Yes. At hinayaan lang siya. Pero nung siya na yung nabanatan, nagkukumag pa. At bakit sa DOJ? Bakit hindi sa korte? Yan yung isa sa porket baka kampi nyo si Remulla, ganun ba yun? Diba? Parang nakakawa. Ako yung nagtatanong lang kasi may korte tayo, dapat doon talaga yan eh. Hindi dapat sa DOJ. Parang RJ. Napansin ko dito, napikon. Napikon siya eh. Kasi, biruin mo naman, yung una siya bumabanat, si alias Rene, nasa panig niya pa, talagang proud na proud eh. Eto na si Pastor. Biruin niya, kasama pa mga Duterte, may nakita pang baril, ganyan. Tapos nagdadrama siya, di ba? Ngayon siya na yung nadali. Bumaliktad, si alias Rene. Sinungaling na ngayon, no? Sinungaling na ngayon. Tapos may mga text pa. Kaya nga tinatanong natin kung si
alias Rene ba, ay magaling din mag-English. Hindi Yes. naman sa pagmabababa. Kasi yung chat sa kanya, o yung email sa kanya, ay medyo may pa-English-English. Yes. Di ba? Tapos may nag-text pa nga na kinidnap. Tapos nasa Glory Mountain. Walang signal doon. Baka ano na naman yan ha? Baka ghost text. Paano magte-text kung walang signal? Correct. Diba? Magtataka ka sa mga ganung bagay. At ito pa, mapapaisip ka, bakit yung mga vlogger ang pinupunteriya niya? Diba? Imbis na mag-focus ka doon kay alias Rene, na siya ang mismong bumaliktad at nagsasabi ng mga ginawa mo daw, bakit yung mga vlogger na nagre-react doon sa kay alias Rene, yung pinupunteriya mo? So, parang ang weird kasi, imbis na mag-focus ka doon sa bagay, yung puno, bakit ka nagpo-focus doon sa mga ugat? Correct. Tsaka dapat yung ang una niya kasuhan yung mga network. Mismo, Yung mga dapat yun. mainstream media, yung katulad ng yung walang kinikilingan, puro kasinungalingan lamang. Tapos yung isa pa, yung kabinti. Oo, kabinti. Kala ko ka-20. But anyway, eto maganda tong laban na to, no? Kasi eto, yung hamon natin, nakasuhan si Atty. Topacio. At least ngayon, niya. kinasuhan na niya. Hintayin natin. Kasi alam ko maraming bala dito si Atty. Topacio. At least may laban sa kanya, no? May laban sa kanya, abogado yan eh. At kung mapapansin nyo rin, parang inaayawan or iniiwan na rin katulad ni Pangulong Bongbong Marcos itong si Rizal Tiberos. Na para bagang si Bam Aquino at si Kiko Pangilinan, hindi ayaw niyang pumunta sa panig ni Miss Risa Ontiveros, bagkos pupunta doon sa panig ni Cheese Escudero, sa black ni Cheese Escudero, di ba? Yun ang balita. So, yan. Diyan mo makikita yung mga tao na walang patutunguhan talaga eh. Walang kakampi sa'yo kasi mali ka eh, nakikita na mali ka. Walang kakampi sa'yo. At ang maganda dito, si Atty. Topacio, idinamay niya na. So, abangan natin yung sarsuela na ito. Pero ako sa tingin ko, Ma'am Cathy, no? Sa tingin ko, hindi itutuloy ni Risa Ontiveros. Kasi magkakabukingan. Lalo-lalo na kung itong sinasabi ni Karen, totoo ito. Naku po, hindi niya yan itutuloy. Kaya siya mismo ang nakakaalam nito kung totoo ba sinasabi niya rin o hindi. Iko-control na yan. Kasi ayaw niyang siyempre mapahiya siya in the future. Totoo yun. Oo. Totoo yun. Kasi, again, sinasabi ko nga, hindi naman siya sasagutin ng pabalik-balik ng alias Rene kung walang, kung walang pinanghahawakang ebidensya si alias Rene. Yes. Kasi the confidence na dala when he talks, di ba? Yun lang ang akin. And same Rene that's speaking before. Rene na may takip ang mukha before and Rene versus Rene na nakabukas yung mukha ngayon. Exactly, iba yun. Diba? At ngayon, nakasama sila Banat Bay. Si Banat Bay, si Kaya Rexelis, Jason sa Tio Moreno, Crisette, and then anim sila eh. Sino pa yung isa? Trixie ata. Si Atty. Trixie. Ayun. Kung mapapansin nyo, lahat yan puro mga Duterte-aligned vloggers. Wala kang makikita dyan na vloggers ng ibang kampo or anything like that. Talagang tinatarget lang nila yung mga Duterte vloggers. Kasi sa tingin mo, Ma'am Cathy, nasasaktan ba sila sa mga sinasabi ng mga vloggers? Oo naman, kasi hindi mo naman bibigyan ng panahon yan. Di ba? Ng effort, ng time, at kakasuhan kung hindi sila nasasaktan sa mga ginagawa niya. Naapektuhan. Yes. So ito nga, may kasabihan. Kahit gaano katalim ang isang gulok, kung hindi ka tatamaan, hindi ka masusugatan, di ba? Yes. Tinatamaan sila, ibig sabihin. Kasi kung sa akin, kung hindi totoo yung mga sinasabi ng mga vloggers, pwede mo na sagutin. Magpakita ka ng ebidensya na hindi totoo yung sinasabi mo. Pero bakit kailangan mo pang kasuhan? True. Nasasaktan sila. May kasabihan din na kahit gaano katalim ang iyong itak, kung sa mali mo ito itatarak or itataga, ay mapupurol or mabubungi. Iyon. Tama. Kakasabihan. Ako may kasabihan din ako. Sige. Bitawan mo na kasabihan mo. Alam ko nasa likod ni Rene. Si Romualdez. Ay, patay tayo dyan. Ay, kasabihan pala yun. Kasabihan pala. R to R. Ikaw, parang Angie, may kasabihan ka rin. Ikaw. Kung patay ng kabayo. Bago dumating. Ipakain sa kanila yung damo. Wait, first time makita si Ma'am Cathy, no? Hindi. Ay, nakita mo na. Second time. Sorry, second time. But anyway, may iba tayo ng konti.
Kasi nagagalit ang mga Pilipino ngayon dahil si PRRD nagpapaalam para nagbibigay ng huling habilin. Ito, nagbigay na si dating Pangulong Rodrigo Duterte ng kanyang mga huling habilin ayon kay Vice President Sara Duterte. Alamin natin kung ano ang mga ito sa report ni Jason Rodrigo. Muling nakadalaw si Vice President Sara Duterte sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na kasalukuyang nakakulong sa detention center ng International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Ayon kay VP Sara, sinabi ng kanyang ama kung ano ang nais nitong mangyari sakaling dumating ang oras ng kanyang pagpanaw. Sabi niya kung saan daw siya mamatay, doon daw siya i-cremate. Sabi niya kung mamatay daw siya dito sa Netherlands, wag na daw iuwi yung kanyang katawan sa Pilipinas. Ipa-cremate lang daw siya dito, yung ashes na lang daw yung iuwi. Bagamat hindi pa napag-uusapan ng masinsinan ang nasabing habilin, aminado si VP Sara na ito ay salungat sa kanyang paniniwala. Ang objection ko lang is hindi nga ako pro-cremation. So, ang takot ko lang din is baka multuhin niya ako pag hindi sinunod yung kanyang habilin na magpa-cremate siya. Hindi na siya aniya nagulat sa sinabi ng kanyang ama dahil karaniwan na sa may mga edad ang pag-iisip ng ganitong mga bagay. Giit pa niya, mabuti na rin na alam nila ngayon ang huling habilin ng dating Pangulo upang may sakatuparan ito sakaling dumating ang panahon. Nang tanungin kung saan niya hinugot ang lakas ng loob na hindi maging emosyonal sa naging pahayag ng ama, ito ang sagot ni VP Sara. Ilang beses ko na rin nasabi na turo niya talaga na huwag umiyak. In fact, nung isang beses na bumisita kami dyan, na umiyak si Kitty, ay pinagalitan pa niya na sinabihan niya useless yung mga luha. Ayon pa kay VP Sara, bagamat kapansin-pansing pumayat ang kanyang ama, hindi naman ito nanghihina at mas gumanda pa nga raw ang kutis. Kukonsulta naman ang bise sa mga abogado ni dating Pangulong Duterte upang malaman kung maaaring makuhanan ito ng larawan sa loob ng detention center upang makita ng publiko, lalo na ng kanyang mga taga-suporta, ang tunay niyang kalagayan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Jason Rubrico, SMNI News. So, ayun mga partners, no? At sa akin, dapat iba-vlog ko ito kagabi, yung content ko. Kaya lang sabi ko, PRRD, wag pa nagpapaalam, tapos yun ang content mo. Parang, parang hindi ko kaya, no? Na yun ang mga sasabihin ko sa vlog ko, yung nagpapaalam si PRRD, yung tipo bagang papanaw na. Sabi ko, ayoko, hindi na lang. Bukas na lang, baka pwede pag-usapan bukas, pag-usapan na lang natin. Pero sa vlog kasi medyo baka maging emotional tayo. No? Totoo. Sa akin naman, ganito, hindi dahil sa nagbibigay ng habilin si PRRD, nangangahulugan na siya ay mamamatay na. Katulad ng kanina, kinapagkwentuhan, si Ma'am Cathy, nagbibigay na ng habilin. Kasi anytime soon po pwede mangyari. Kasi doon naman talaga tayo pupunta. No? Yeah, minsan na kahit sa bahay mo, sa banyo mo, madulas ka. Yes. Mabagok ka. Natutulog ka, bangutin ka. Sana yung masamang tao dyan, bangutin na kayo. Sila na lang. Sabi ko nga, dapat yung mga buhay ng mga magnanakaw, mga tiwali, dapat yun ang kinikremate ng buhay. Para kahit papaano, yung sama ng loob ng mga Pilipino, mabawas-bawasan dahil dito sa mga ginagawa ng mga to. Kaya lang, ang nangyayari kasi dito, nagpapaalam yung presidente na may marami nagawang mabuti sa Pilipinas, samantalang yung mga kawatan, nandyan, nagkakawala yung mga daga dahil yung pusa nandun sa The Hague, no? Yeah. So, sa akin dito, naalala nyo ba noong birthday ni PRRD, galit na galit yung mga tao, nagsilabas yung mga tao, knowing that this is a birthday celebration na dapat magsasaya, pero galit ang tao dahil doon sa ginawa nila kay PRRD. Kung halimbawa, pinag-uusapan natin yung pagpanaw ni Pangulong Duterte sa poder ng ICC, what do you think will happen? Ako, good luck. Yun lang. Di ba? Good luck po. Oo. Di ba? Sabi ko nga, kung kaya niyong padala, ang presidente lang natin ang pwedeng makapagpabalik sa kanya. First and foremost, we are not under the jurisdiction of ICC. Yun yun. Diba? So, dapat ibalik siya. Dito siya pinanganak. Hindi pa siya proven guilty. Dito siya kasuhan. Dito siya husgahan. Yun lang. Ngayon... Medyo
ang ano diyan, medyo kabahan na yung ulo, yung pinuno na nagpadala kay Pangulong Duterte diyan sa dahig. Medyo kabahan ka na. Kasi baka yan na yung hudyat. Sabi ko nga sa vlog ko kanina, kasi binlog ko yung about tungkol diyan. Sabi ko nag-aantay lang ang mga tinatawag na Silent supporter. mga ni Pangulong Duterte. Itaas nga lang daw ang kamay ni Pangulong Duterte, go na sila eh. Pero baka yan na yung maging talaga, maging mitya. Wag naman sana syempre, ayaw naman din natin na magkagulo, ayaw din natin na mangyari kay Pangulong Duterte yan. Pero kung pagdudugtong-dugtongin mo yung mga nangyari, doon pa nga lang sa birthday, doon pa nga lang sa pagkidnap nyo kay Pangulong Duterte, kita nyo naman yung galit ng taong bayan. Wati pa. Alam nyo naman. Tsaka ito pa, ang pinaka ngayon, talagang obvious na si Marcos Jr. talaga ang pasimuno kung bakit nandyan si Pangulong Duterte sa ICC. Biruin mo, ginagastusan yung mga witness papunta dyan, pero yung mga OFW hindi man lang matulungan doon sa Israel, di ba? So dyan talaga may kita mo na ginagawan talaga ng paraan ng administrasyong Marcos para lang igipitin at ipitin si Pangulong Duterte. Yan yung alam na ng taong bayan yan. Talagang na lang yan, nag-aantay na lang yan ng tinatawag na magsimula or hudyat. Yes. At kapag meron ng hudyat, dyan na talaga maglalabasan yan. Ako naniniwala ako dyan, kaya yung dapat kabahan dyan, kabahan na kayo ngayon. Kasi mahirap yung pinasok niyong gulo. Yes. Parang RJ. Dapat kabahan na sila. Dapat sila yung i-cremate Buhay, no? Buhay. Pero buhay. Ewan ko na lang siguro kung pag ginawa yan. Di ba nagsusulong si Senator Bato ng death penalty? Hindi ako nagkakamali. Yes. Sana, ewan ko kung matutuloy yan, pero matagal na natin gusto mangyari yan. At lalong-lalo na yung sinasabi nga ni Pastor na death penalty para dun sa mga tiwaling official. Kahit 5, basta ninakaw. Yes. Dapat death penalty yan. Oo. Totoo naman kasi pinagkakatiwalaan ka ng taong bayan na humawak ng pera. Tapos ang mangyayari saan na mapupunta? Hindi natin alam. Pero ito nga yung patungkol naman dito kay Pangulong Duterte, medyo emotional tayo dito kasi mahirap yan para sa isang presidente o sa isang tao na syempre mag-isa siya doon. 80 years old na. 80 years old. Kaya nga gusto kong mangyari sa akin lang naman pagdating mo ng 80, siguro kahit kahit na may kasalanan ka, malalaking kasalanan, pagdating mo ng 80, wala ka nang gagawing masama eh. Ay, oo naman. Mahina ka na. Na natin yan. Palayaan na natin. Magkaroon tayo ng compassion. Oo, para sa mga Pilipino kasi ang tagal na nila doon. For example, 30 years old ka, tapos hinatulang ka ng habang buhay. Pagdating mo ng 80, bigay mo na sa kanila yan. Kasi ang tagal na nila sa... Tapos ito pa nga, presidenteng magaling. At nagbigay ng kaginhawaan sa mga Pilipino. Diba? Tapos gaganyanin lang nila. Okay sana kung nandito sa Pilipinas. Yes. Walang problema kung dito nyo yan sa Pilipinas. Pero dinala nyo dyan sa ICC. Ayan ang pinakasablay na ginawa mo, Pangulong Marcos. Oo. Diba? Tapos wala pang Ay, sige ma'am. Hindi, go. Tapos wala pa silang ebidensya. Ay, yan pa yung isa sa pinakamasama ngayon eh. Kasi, di ba sinasabi ni Remulla na binura daw, inarang daw, winarak daw ng mga Duterte yung ebidensya. Yeah. So bakit nyo dinala yung tao doon? Wala pala kayong sapat na basihan. Wala kayong sapat na ebidensya. Anong pinagkunan nyo ng idea na bakit magagawa ni Pangulong Duterte yun? Wala naman pala kayong hawak na ebidensya. So sa bibig mismo ni Remulla nang galing yan. So eto ay talagang nagpapatotoo na galit lang ang administrasyong Marcos sa mga Duterte, kaya ngayon nandoon si Pangulong Duterte. Ma'am Cathy. Ako ganito, di ba si PRRD is siyang dahilan kung bakit nabigyan ng paglilibing nailibing si Marcos Sr. sa libingan ng bayani? Yes. Tama ba? Yes. So, yan na lang ang balik mo, BBM, sa kanya. Hindi hinihiling ng mga supporter niya na wag mo siyang kasuhan.
kung kakasuhan siya dito sa Pilipinas at dito siya pinanganak, Yes. dito siya lumaki, dito siya nagsilbi bilang Pangulo, ibigay mo din sa kanya yon. Ayun. Second, ako naniniwala ako na ang Panginoon is paraan din niya to para bigyan pa kayo ng chance na isaayos nyo yung maling na igawa nyo. Mga maling na gawa nyo para ibalik nyo siya. Ako, hindi ko hawak ang emosyon or utak at pag-iisip ng bawat isang mamamayang Pilipino, lalo na yung mga nagmamahal kay PRRD. Yes. So kayo, nakaupo ka dyan, BBM, dahil binoto ka ng karamihan din ay supporter ng Duterte. So ngayon, kung ganyan ang gagawin mo, at sana yung nagbibigay sa'yo ng advice ay bigyan ka ng tamang advice. Akala ko cremate na eh. But anyway, bago lang ikaw, parang RJ, no? So, tama, yung sinasabi ni Ma'am Cathy, no? Bago mauli ang lahat. Kasi baka mamaya, pag nangyari na, baka sabihin nyo, tsamba kasi. Yes. Hindi tayo nag-ano ng gulong. Pero, Hindi. pero katulad ng sinasabi mo, hindi natin hawak yung emosyon Yes. ng mga tao. Yes. At ito, sa lahat ng anggulo, hawak ng mga Duterte, hawak ni BP Sara Duterte ang bola. Yes. Mapauwi man si PRRD ng buhay, yung simpansya nandun pa rin kayo sa mga Duterte. Yes. Lalo-lalo na kung si PRRD uuwi dito ng bangkay, doon kayo magkakaproblema. Siguro yan. Pero ngayon, habang may pagkakataon pa, medyo ito, nagpapakita ng senyales na si PRRD ay talagang payat nga at medyo mahina na katawan, gumawa na kayo ng paraan para makauwi si Pangulong Duterte dito sa Pilipinas. Kasi ito kumbaga ano na lang respeto na lang at konting pagtanaw ng utang na loob kasi yung nanay mo hindi pinakulong ni Pangulong Duterte nung panahon na yung nanay mo ay natulang guilty sa 7 counts of graft. Agree. Tama, di ba? Yes. So bilang ganti, kahit papaano, tao ka pa rin naman alam ko, kahit papaano, kahit konti sa puso mo, may kurot pa rin dyan na nararamdaman para sa kapwa mo Pilipino. Lalo-lalo na yung Pilipino na isa sa naging dahilan kung bakit ka nakaupo dyan. Agree. I Parang believe in RJ. that. Tao ba siya? Tao ba siya? Hindi ko alam, tao ba? And you know, mamaya, yung history will repeat itself. Yes. Another Noynoy. Hindi ko naman kinukumpara. Magkaiba silang personalidad. Noynoy Aquino. But same Marcos, iba lang ang apelido. Pero ako naniniwala ako na mas mauuna si Remulla kaysa kay PRRD. Ang bad mo. Mauunang maging ombudsman. Ay, yari tayo pag naging ombudsman Diba? yan. Tapos pero, Yari tayo. Tugtog ko lang yung sinabi niya, yung wala pa ebidensya. Tapos pinadala na doon. Isipin nyo nga si Pastor Kibuloy, walang ebidensya. no, tapos pinakulong. Iba pa, mali, yung warrant, hindi pangalan niya. Hindi pa naka-address. Ginipit yung KOJC, pero nandun, pinakulong. At naalala nyo, yung pinagkwentuhan natin, like a week ago, pinag-usapan natin na itong kaso kay Atong Ang, babagsak na naman ito Ayun na, kay Pangulong Duterte. At ito, sa bibig mismo ng galing ni Secretary Remulla na parang may nakikita silang connection doon sa drug war ni PRRD dito sa mga missing sa Bungeros. What can you say about it, ma'am? Ako, Di ba? nakailan na ba si Remulla? Ilan? Pangatlo na Bumalpak. to, di ba? Pangatlo na to eh. Di ba, it comes in threes. Yes. So, yun lang. Good luck ulit. Good luck ulit. Good luck Yun ulit sa lang. inyo. Good luck lang. Good luck Oo. naman sa... Good luck. Okay. Hindi malamang kasi na ano to kaya ganyan na naman yung mga yan. Nagpapaligsahan to Kasi ang unang na-promote si Torre, di ba? Oh. Pero nananahimik, no? Ayun na-promote, nakuha na niya eh. Oo. Ano rin, nagsalita rin siya about dito Oo. na pinapalabas niya nga mas nauna siyang may alam sa mga testigo or ebidensya. Parang mas una siyang nakakaalam ng kung ano talaga yung mga... Kung nasan talaga yung mga bangkay ng mga sabongero na to. So, parang nag-ano sila, nagpapaligsahan sila May pataas. contest. May And contest. At saka, retiring na rin siya, di ba? This year lang. So, pinagbigyan lang din. Baka Yes. ma-extend pa yan kasi Yeah. napapakinabangan pa ni Marcos Ganun ba? Eh, Marami tingnan mo naman si siya. Marbil, nung napapakinabangan pa, di ba in-extend? Ganun lang yun. Kaya ngayon, di ba, napakahirap ng sitwasyon natin. Lalo na tayo na mga para sa katotohanan. Kasi,
Sabi di ba ng iba pagka nagsasabi ka ng katotohanan, marami kang mawawalang kaibigan. Correct. Pero pag ikaw ay nakikipagplastikan, mas marami kang makikipagkaibigan. Exactly. Tama yun, di ba? Yes, Ngayon, gano'n ang ginagawa ng gobyerno. Kaya tingnan nyo, nawawalan sila ng mga supporters and even Chavez Singson, ano sinabi kahapon. Yes, oo nga. Nagkaroon daw ng Alzheimer's disease. Nung nanalo na, hindi na siya kilala. At ganon po, paikot-ikot, ganon ang nangyayari sa Pilipinas. Katulad nito, iginiit ni Vice President Sara Duterte na iligal na kinuha ang impormasyon tungkol sa kanyang bank statements kaugnay sa impeachment complaint laban sa kanya. Pero tiwala si VP Sara na matibay ang kanilang argumento kung kaya't nararapat na ibasura ang impeachment complaint. Si Jason Rubrico, magbabalita. Sa pinakabagong SWS survey, lumalabas na mayorya ng mga Pilipino ay hindi sang-ayon sa pagsasampa ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Batay sa survey, 42% ng mga Pilipinong tinanong ang nagsabing hindi sila sang-ayon sa impeachment complaint, habang 32% lang ang nagsabing pabor sila rito. Para kay VP Sara, malinaw umano sa publiko na may halong politika ang isyong kinakaharap niya. Well, siguro marami sa ating mga kababayan naiintindihan kung ano yung ginagawa laban sa akin at sa aming pamilya. It's a pure political persecution at harassment. Binigyang diin ni VP Sara na handa silang ilatag sa Senado ang kanilang matibay na legal na argumento kung bakit dapat ibasura ang impeachment complaint laban sa kanya. Dapat bang ibasura? Tingnan ng mga senator judges yung mga arguments namin dahil marami kaming mga solid legal arguments kung bakit dapat i-dismiss itong impeachment complaint. Hindi pa makakauwi si VP Sara sa Pilipinas bago ang State of the Nation Address o SONA, kung kaya't malabong makadalo siya sa unang araw ng impeachment trial. Wala pa ako right before SONA, so hindi pa ako makakauwi. In any event, nandun naman na yung lawyers and they're continually preparing the witnesses, our witnesses, for the impeachment and continually gathering the pieces of evidence needed. Tungkol naman sa isyu ng umano'y illegal na pagkuha ng kanyang bank statements, sinabi ni VP Sara na wala siyang balak magsampa ng kaso. Aniya, ipinapasa Diyos niya na lamang ito. Hindi na. Wala man ako pinakailan ng kaso. Lahat ng mga libelous na lumabas, wala akong pinakailan ng kaso. Lahat ng harassment na pinapasa Diyos ko na yan kasi sa tingin ko naman mas matindi ang galit ng Diyos kapag dumating na. Gayunman, Aniya, nais niyang sagutin sa tamang forum ang mga alegasyon tungkol sa kanyang bank accounts. Sa bank accounts, inaantay ko na magkaroon ng trial wherein doon ko sasagutin yung mga question about sa bank accounts. Dahil sa ngayon naman, yun nga, illegal yung pagkuha nila ng information with regard to bank accounts and wala akong obligasyon na sumagot sa kanila. Kung sakaling hindi matuloy ang impeachment, tiniyak ni VP Sara na haharap siya sa publiko upang sagutin ang mga alegasyon. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News. Ayan ayan mga kababayan. So, dito mo makikita yung taong mas pina-priority yung ganyang gampanin sa sasambayan ng Pilipino sa bansa natin bilang isang vice-presidente pangalan to Vice-presidente, kumbaga wala siyang ganon kalaking responsibility sa Pilipinas pero inuuna niya yung kapakanan ng bansa, kapakanan ng Pilipino. Kasi etong pagkuha illegally ng kanyang bank statement, ito labag to sa batas dahil may tinatawag tayo na bank secrecy law, di ba? So, kung itong mga Duterte, mga cloud chaser, mga bida-bida, ito magandang pagkakataon to tutunog, lalong iingay ang pangalan ni VP Sara Duterte, pero hindi na ginagawa. Hindi na ginagawa dahil ang inuunan niya yung kapakanan ng bansa, trabaho niya, at kapakanan ng mga Pilipino. At saka, di ba, babalikan natin yung kasabihan na kapag ang lata ay walang laman, maingay ito ay maingay. Pero ang lata kapag may laman, tahimik yan. Diba? Oo.
Oo. Ang daming sinating audience dito. Dahil sa sinabi ni Ma'am Cathy, nasa linya po natin si Joey. Joey De Leon. Easy. Kayo naman. Joey De Leon. Si Joey De Leon, madaldal masyado yun. Joey Albert. Joey Albert. Joey Marquez. Mga audience natin, nagpapalakpakan. Joey Di Vera. Joey Marquez. But anyway, let's go back to the topic. Ang ano nila, no, yung sila, ang hilig nila sa mga bank account. Yeah. Diba, lahat ng halos na ginipit nila, si Bantag, si Tebe, si Pastor, ngayon si BP Sara, puro may mga bank account na mga involved. Ang hilig nyo sa pera talaga. Sana sila din, buksan natin mga bank account. Yun. Maganda dyan. Para fair. Para lahat. Pati yung bank account ni Marcos. Baka magtaka tayo, walang laman yan. Yung pala, nasa Amerika na. Ay, nasa Bolt. Malay mo, kaya ang lakas ng loob ni Romualdez na sabihin na nag-file sila ng bill about it, di ba? Yung bank secrecy law. At saka ako, natatawa na lang ako yung sabi niya na maging open na natin sa mamamayang Pilipino ang BICAM and GAA. Tapos na eh. Baka naman, papalitan na siya. Nangyari na eh. Kasi kaya gusto niyang ngayon, this time, sa 20th Congress, baka naman may palitan na dyan. Nakabawi na siya. Kasi medyo umiingay ngayon eh, no? May mga faction na nangyayari. Yes. At saka ang balita ko lang naman, no? At ako'y nagtatanong, balita ko, pang-4 na beses na nag-collect ng signature para lang malaman kung ano na talaga ang status. Ano to? Parang loyalty check ba? Yes. Tawag doon? Oo. Pero alam mo, nangyari na yan before kay GMA eh. Yes. Yung tinanggap nila, yung pera, pero iba yung binoto nila. Dapat gano'n eh. Yung mga kababayan natin Pilipino nga dapat gano'n na ginagawa. Kahit bigyan ka ng 1 bilyon, kung sino ang dapat na iboto, yun ay boto mo. Sa election, di ba? Ako pag yung bank account ko, pag check nyo, mapapaya kayo. Bakit? Alam naman eh. Negative ba? Negative. Hindi, joke lang yun. Marami pera yan. Pero alam nyo din ba na ang dami palang bagong congressman? 97. Ang bago. Yes. Yung mga bago yan hindi pa natin alam kung kanino kakampi, kung kakampi ba ng katotohanan o kakampi ng mga kamalas-malasan na pabigat ng bayan, di ba? Yung mga congressman na bago na yan, aalamin pa natin kung mababayaran o hindi. Yes. At saka syempre yung iba, kamag-anak. Yun. Mga magkakapamilya din. Tapos yung iba, talo na, nanalo pa. Di ba? Diba? Yan ang mga malulupit ngayon dyan. Baka naman magbago siya this time. Yan ang nakakalungkot. Oo. Kasi, di ba, tingnan mo, yung tunay na nanalo, pinapahirapan nila. Di ba? Kasi walang gaano connection. Pero itong si Marcy Teodoro, di ba? Marcy Teodoro, magaling din kasi yun. Kaya, ayun, kahit pinag-initan nila, kasama pa nila si kakampi pa nila si Coco Pimentel, pa rin, i-declare pa rin. Kasi, tulad din sinasabi ko, pag nagsama-sama kasi yung komunidad, pag nagsama-sama ang Pilipino, malakas ang puwersa eh. Kaya na-ideklara bilang kongresista ng 2nd District or 1st District ng Marikina kasi nagwelga yung tao eh. Exactly. Nagwelga yung tao. Ganon ka-powerful ang boses ng mamamayang Pilipino. Kasi kung hindi nila ginawa yun, wala. Pag-iinitan, hindi luluklok. Gagawa nila lang And issue. I wish dyan sa Manila, kung kayo ay naniniwala kay Congressman Joey Uy. Joey Uy, yes. Ipaglaban nyo din siya. Yan. Diba? Kasi, at saka kay Garcia, I hope patawag siya ni Kong Rodante Marcoleta sa Senado. No, dapat talaga magkaroon ng dyan. Magkaroon ng hearing. Oo, na bakit hindi mo pinapakinggan ang Supreme Court na naglabas na ng kanilang desisyon na hindi dapat iproklama ang, kunwari, merong na disqualified, hindi mo pwedeng iupo. Yes. Basta-basta. Basta-basta. Oo. Nagre-relax kasi sila, nanonood sila ng concert. Nag-concert? Si Ritore, tsaka si
Ay, oo, Diba? si Kasama ko Comelec. si First Lady. First Lady, yung mga kanta-kanta. But anyway, katulad lang na pag-usapan natin kanina sa Congress, nagkakaroon sila mga faction-faction. Siyempre sa Senate meron din. Ito. Sa gitna ng mga usap-usapan tungkol sa posibleng balasahan sa pamunuan ng Senado, tahasang inihayag ni Senador Ronald Bato de la Rosa ang buong suporta sa tinatawag na Duterte Block kay Senate President Chis Escudero, si Carla Abellana, para sa balita. Sa isang press conference nitong Hulyo 9, kinumpirma ni Senador Ronald Bato de la Rosa na ang kanilang grupo na tinawag niyang Duterte 7 Block ay nagkaisa sa pagsuporta kay Escudero upang manatiling pinuno ng Senado sa pagbubukas ng 20th Congress. Kabilang sa block sina Senador Bongo, Robin Padilla, Marcoleta, Amy Marcos at ang magkapatid na sina Senadora Camille Villar at Senador Mark Villar. In principle, kami, Duterte Block, napag-usapan namin, we are inclined to support Senate President Chis Escudero. Why, sir? Well, wala naman kami nakitang hindi dapat siya suportahan. So, we support him. Nang tanungin kung may kapalit o kondisyon ang suportang ito, mariin naman itong itinanggi ni De La Rosa. Wala naman kasi as is malago, wala man akong hiningi, wala man rin pinaramay sa akin. Basta nagustuhan ko lang yung pamamalakad niya sa amin, sa Senado. Yung leadership niya is, nakita ko is very open to everything. Hindi siya close-minded. Nakikinig siya. So that's what we need as a democratic institution, pakinggan ang lahat. Sa usapin naman ng mga committee assignments, iginiit din ni De La Rosa na umiiral ang prinsipyo ng equity of the incumbent o ang paggalang sa mga kasalukuyang nakaupo sa mga posisyon. Maliban sa Duterte 7 Block, nagpahayag na rin ng suporta kay Escudero, sina Senador Alan Peter Cayetano, Jinggoy Estrada, JV Ejercito, Joel Villanueva, Erwin Tulfo at Rafi Tulfo. Habang papalapit ang pagbubukas ng 20th Congress, patuloy na nabubuo ang mga pormasyon at alyansa sa Senado. Bagaman wala pang pinal na desisyon, malinaw na may matibay na suporta si Escudero mula sa ilang malalaking grupo, kabilang na ang Duterte 7 Block. Para sa Diyos at Pilipinas Kumala, Carla Abellana, SMNI News. May blind item tayo. May tatlong mga senador daw na nagkita-kita para pag-usapan itong nalalapit na pagpapalit or pagbobotohan ng Senate President. Naku, sino yun? Medyo masalimuot pala din to, no? Itong nangyayari dyan sa Senado. Halos parang kasing salimuot din nangyayari noon diyan sa Kongreso. Pero dito kasi malapit na yung presidential election. So magkakaroon ng, siyempre, mga konting timbangan sila. Kung saan ba tayo mananalo dito? Siyempre, politika to eh. Numbers game, Ma'am Cathy. At eto si Ma'am Cathy ang mas may maraming alam kung anong nangyayari sa Senado ngayon. Kasi lagi nasa Senado to eh. Secret! Hindi, ano yan? Alam mo, ang napansin ko lang, yun sa Senate kasi konti lang sila. So dahil konti sila, may tendency mag-usap-usap sila. Yes. Pag meron din sila na pagkakaintindihan, sabi nga na gentleman's agreement. Yes. Pero of course, if hindi natupad ang usapan, hindi rin natin alam kung ano yung pwedeng mga mangyari, right? So, pero yun lang yung advantage. It's more, mas disente ang usapan because there are only few of them. Yes. You know? So, yun yung maganda doon. Maliit na komunidad lang, kumbaga, Yes. pinag-uusapan natin. Yes. Makikita natin kung sino yung talagang lumilitaw, sino yung lumulubog. Usapang to, di ba? Senate Speakership. Senate President. President yan. SPF, President, Senate sorry. President. Ako, tatlo lang talaga na... Huwag nyo naman sana iluklok din si Risa at si Amy, ha? Bahawa kayo. Bawa kayo. Ang dahil na natin problema sa bansa ang Pilipinas, huwag nyo nang dagdagan. Dahil sa akin dyan, yan. Siyempre, doon tayo sa binoto ng mga Pilipino. Yes. Yung yan, katod yan, kay Senator Bongo. Yan. At siyempre, doon tayo sa hanay ng mga Duterte. Senator Bato and Marcoleta. Yan. Yan lang yung tatlo.
Kasi si Tito Soto na una naging ano na yan eh, naging Senate President na yan eh. Wala ka na dapat patunayan. Bakit kailangan mo pa? Tsaka nung hindi ko lang masyadong matandaan kung naabutan ba ni Tito Soto yung impeachment kay Corona. Naabutan niya ba yun? Isa siya sa presiding judge doon eh. So, hindi niya na dapat, siguro mas maganda, iba na lang yung paupuin niya dyan. Tapos magbigay na lang siya ng advice. Or magturo kung pwede. Kasi kung siya, ang pangit kasi nun, katulad niyan, si Cheese, si Subiri, siya, so si Cheese, so yung iba naman, pagbigyan niyo yung iba, naipakita nila yung pakita nila yung galing nila. Style of leadership. Tsaka kailangan nga talaga dyan yan, una-una yung binoto talaga ng taong bayan. So sino ba yung pinakamaraming boto nung nakaraang halalan? Si Senator Bongo. Pangalawa, may alam sa impeachment din. Attorney, lawyer, yan, nandiyan Senator Rodante Marcoleta. Si Senator Bato din, pwede rin. No? Kaya yung tatlo talaga ang mga pwedeng maging Senate President. Kaya nga sabi ko, wag naman sana si si Hontiveros tsaka si Aimee. Honti na lang. Wag naman. Lalo na sino yung isang balimbing ngayon. Yung kapalitan ni Tolentino, si Gatchalian ba? Huwag din yan, ha? Forma din to eh. Forma din daw yan. Isa yan sa mga tinatawag na balakit. Ay, di pala, hadlang. Balakit, hadlang, parehas lang. Jay. Alam mo kung papipiliin ako dito kay Achiche tsaka kay Escudero. Mas okay sa akin si Escudero. Alam niyo kung bakit? Unang-una, abogado, yan. Tapos yung, alam mo yung part na hindi siya nagpadikta dun sa Congress. Kasi parang nilalabanan niya nun eh. Na kung gawain nyo yan, kung sumusunod kayo, kung ang trabaho nyo ay sumunod kay Romualdez sa Senado, hindi ganito. Malaya kung pinapabayaan ko yung mga ibang senador na magsalita kung ano yung gusto nilang sabihin. At isa pa, ang dito, may impeachment tayo na sinasabi. So, kailangan talaga abogado. Tapos, ang form niyan, kung ikaw ay abogado na, personal knowledge mo kung ano yung sasagot mo doon sa impeachment. Ngayon, kung si Achiche, kailangan niya pa ng abogado. Achiche? Sino ang Achiche? Si Achiche. Achiche. Yung mga komedante, mga classic na komedante. Achiche. Ito mga kung ano ng mga nalal na tututunan mo. Si Lito Lapid ba yan? Si Coach Oli, may pangalan ng Achiche na yan eh. Coach Oli Hindi talaga. ba si Aiza Sigera yan? Achiche. Pare-pareho sila. Pag nagugulat, Okay. Kaya ka natatraffic eh. So yun yung parang kailangan niya pa ng abogado, baka mamaya yung emosyon niya, madala siya ng emosyon niya. Yung sinasabi ng abogado, hindi yun yung mabigkas niya. Unlike dito si Cheese Escudero, gitna. Yes. Diba? Abogado ko kung ano yung tama, yun yung gagawin ko. Naging Senate President na ba si Cayetano? Speaker. Hindi pa. Hindi pa. So yun, isa rin yan. Speaker of the House, nagati sila ni Velasco dati. Okay. So hindi pa siya naging. Pero ito dapat na Duterte block na lang. Kung halimbawa mayroong gentleman's agreement, may pag-uusap na nangyayari, okay yun. Pero pag hindi na sunod yung pag-uusap para sa kapakanan ng bansang Pilipinas, dapat Duterte block na lang ang tumakbo. Kasi sigurado panalo Maraming bilang ang Duterte kasi maghati-hati yan. Maghati-hati yung Dilawan, maghati-hati yung Pulahan. Mas marami pa rin. Pulangaw. Mas mananalo pa rin yung Duterte block. Wala makikita naman natin sa numero yan Kasi yun ang yun ang problema dito sa atin. Pag politika kasi naiiba na takbo ng utak na lalo-lalo na kung may personal na interes. Ay, grabe. Tulad nga nito, yung napag-usapan natin kanina, si Atong Ang na kukonekta naman kay Pangulong Duterte. Kasi una pa lang pinag-usapan na namin na si Atong Ang at ang mga Barreto may kaugnayan konti sa mga Duterte. Kasi ang pagkakaalap ko, si Marjorie Barreto dati, umakit pa sa stage yan pinakampanya si Pangulong Duterte. And at the same time, si Claudine Barreto, parang siya at ang gaganap na VP Sara Duterte kung sakasakali.
na isa sa buhay, yung isa sa pelikula. Sino yung daw buhay. ang director nun? Si di ko Boy alam. Abunda. Si Boy, parang si Daryl Yap ata. Naku, wag na namang pagkakitaan yun. Hindi, pero hindi pa naman. Yun ay, ano pa naman? Yun ay parang pa lang. lumalabas pa na ng mga plano-plano. Hindi natin alam. Ipaalam, malay mo kung papayag. Pag-desisyon naman yan, si BP Si Sara BP Duterte. Sara. Pero umuuna daw kasi yung Claudine Barreto. Pero regarding nga dito, hindi natin talaga malaman ang laro ng politika katulad dito. O yung sa Sabungero, tinanggi ng PCSO Chief Felix Reyes na sangkot siya sa kaso ng mga missing Sabungero gaya ng inulat ni alias Totoy. Samantala, DOJ pinalalantad ang iba pang sangkot sa kaso. Si Margot Gonzales, magbabalita. Hinamon ng PCSO Chief at dating judge na si Felix Reyes si Julie Dondon Patidongan o alias Totoy. Napatunayan ng akusasyon na siya ang nag-ayos ng kaso ng negosyanteng si Atong ang itinuturong mastermind sa kaso ng mga missing Sabungero. Matatanda na una nang inilutang ni alias Totoy na may isang retired judge na tumulong kay Atong para ito'y maabsuelto sa isa sa mga kasong may kaugnayan sa mga Sabungero. Sa isang pahayag hamon ni Reyes kay alias Totoy, tukuyin nito ang anumang kaso ni Ang na konektado sa mga missing Sabungero na di umano'y inayos niya. At kung hindi naman daw kayang patunayan ni alias Totoy ang kanyang mga akusasyon, sinabihan niya itong manahimik. Kinosyon din ni Reyes ang timing ng pagpapalabas ng alegasyon ni alias Totoy pagkatapos niyang maghain ng aplikasyon sa ombudsman. Sa kabilang banda, handa raw siyang magkipagtulungan sa anumang investigasyon para malinis ang kanyang pangalan. Si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ay nagbabala naman sa iba pang sangkot sa kaso. Anya mas mainam na umamin o lumantad na sila ng mas maaga. Mabuting maaga pa lang magsalita na sila kasi mahahanap din namin yan, makikita din namin yan. In the long run, the case is going to haunt all of them. This is a long drawn out case. And the earlier they come in, the better. Sinasabi natin, lahat ng may alam dyan, magsalita na kayo kasi nga, baka kayo naman ang aming susunod. Una nang sinabi ng kalihim na kasong murder, kidnapping at paglabag sa international humanitarian law ang mga posibleng maikaso laban sa mga sangkot sa kaso ng mga missing Sabungero. Maliban kay Atong itinuturo ring mastermind ang aktres na si Gretchen Barreto. 4 na grupo raw ang dawit dito na kinabibilangan ng Alpha, Bravo, Charlie at Delta Group. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, Margot Gonzales, SMNI News. Walang hiya kayo, kaya pala matataba yung mga tawilis dyan sa sa Taal. Kaya pala sarap Mga tilapia, mga tilapia. Kung ano-ano mga isda dyan. Pero don't worry doon sa mga kumakain ng tawilis. Kasi ang kinakain ng tawilis, plankton, mga plankton. Hindi kumakain ng patay. Hindi, at saka moving water. Yes. Wala na yan. Paano yan hanapin yan? Di ba, kalokohan naman yan? Di ba, let's be realistic here. Ay, maraming daw hawak sila Remulla na ebidensya. Yan na naman. Tungkol dyan. At yan nga, hindi rin nagpahuli si Torre. Meron din daw. Ang bali-balita nga, siya daw yung unang